Eto na, dito na tayo kay Harry Roque. Nako po, niresbakan ng Malacanang. Oo, niresbakan ho ng Malacanang si Harry Roque. Pasok. Palasyo na tagapagpakalat ng fake news si dating presidential spokesperson Harry Roque. Bakit? Kasunod yan ng pagkontra nito sa Pangulo na nahuli na si Zaldico. Nako! Nakatutok si Ivan Mayrina. Oh. Kay Pangulong Marcos mismo nang galing ang anunsyo na naaresto ng puganting dating congressman na si Zaldico. Gayon din ang mga update ukol dito. Aha. We'll bring Zaldico home, and we will do so in accordance with the law. He will answer to the Philippine Ah. people. Pero ang mga pahayag na yan ng Pangulo, kinontra ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Alam niyo itong bayot na to no? Salot no? Deportation na talaga yan si Zaldico. Ako naniniwala ho. Naniniwala na ho ako mga kababayan na si Zaldico ay mapapauwi na. Kasi ho, nanginginig na ho si Martin Romualdez Kasi kung alam niya na hindi mapapauwi si Zaldico, hindi mag-aalboroto ng ganyan. Hindi magpapanik si Martin Romualdez. Panic mood na Oh, dito muna tayo. Oh, tingnan niyo ito, fake news sa peddler ito. Kaya nga sinabi kong fake news dahil ako, may personal akong pagkakaalam na hindi siya naka-detain. Kita nyo? Oh, bobo, di ba? Sabi ko sa inyo, baklan to, salot As a bird, okay? Pinahamon ko si Bongbong Marcos. Kita mo? Hindi nga, pakita nga ng record at saka o larawan man lang ng mga... Hindi nga pwede kasi meron privacy doon. Bobo rin to, papakitaan mo, papahamak mo pa si Pangulo, panot. Paano niya gagawin yun? Hindi nga po pwede dahil nga may privacy doon. Tatanga-tanga rin to Ikaw kaya? Rehas itong Zaldico. Sabi pa ni Roque, nanggaling raw mismo kay Zaldico ang kumpirmasyong hindi siya nakulong o nakakulong. Sagot ng palasyo. Ang Pangulo po ay nagsalita na. Si Secretary Vida ay nagsalita na rin. So bakit po ba natin paniniwalaan ang isang fake news peddler? Kaya nga, bakit niyo pinaniniwalaan yung baklang fake news peddler? Na hindi maharap yung kanyang kaso, mga kababayan. Mahirap pong pinaniniwalaan yung mga bobot tanga lang yung mga naniniwala diyan kay Roque. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nilalabas sa anumang larawan ni Ko habang nasa Hindi nga pwede. Sabi nga kanina, hindi nga pwede kasi meron po silang iniingatang parang batas nila na dapat may privacy yung mga ganyan. Yan ang Czech Republic. Mula nang nahuli siya nung Webes. Kasi mayroon pong ibang country na involved. Mm. So maingat po ang gobyerno sa pagbibigay ng anumang anunsyo. Yun. Iyaan na lamang po natin na magtrabaho ang ating gobyerno. Correct. At hindi si Secretary Vida po ang maaaring sumagot sa iba pang mga katanungan. Tinitiyak naman daw ng gobyerno ang kaligtasan ni Ko. Oras na makabalik ito ng bansa. The government will always assure the safety and that the needed protection to be given to Zaldico. Yun. Bibigay daw mga kababayan yung proteksyon. Nakahanap sila ng kakampi. Hindi naman sa fake news peddler natin di ba? Lahat naman ng sinabi ni Presidente, totoo. Totoo. Tingin ko na, Totoo lahat daw yung sinabi ng Pangulo. saka laking gamble nung kung sasabihin niya na hindi. Mas tingin ko, mas mali si Harry Roque na madalas naman sinasabi niya laging mali. Lahat daw ng sinasabi daw ni Harry Roque, mali. Pero doon sa investigation ng Congress, sa tingin niyo pagbalik ni Zaldico, magsasagawa na rin ng ang House of Representatives sa sariling investigation, lalo't marami po sa mga congressmen na involved sa... Why not? Hoy! Huwag niyong pagtatakpan si Zaldico tsaka si Martin, ha? Pag kayo ng investigasyon, baka pagtakpan niyo yung mga hayop na yan, ha? Sasabayin niyo kung ang Senate Blue Ribbon. Kasi sa Senate daw meron din sila. Pagbalik daw agad. Pagbalik po niya. Kami na kasi ang naging move namin dito talaga. Huwag na makagulo kami sa Ombudsman, sa DIA, sa ICI at that time, di ba? At sa Senate na rin. So kung iniimbestigahan namin, dati namin kasama, kasi i-resign ulit. Ganun din baka mapaghinalaan pa kami ng taong bayan kung paano kung lumabas na wala naman siyang kasalanan talaga. Kung lumabas na may kasalanan, baka sabihin pa rin, di ba? So, mabuti ng iba mag-imbestiga siguro. Yun ang take ko. Yan, maganda. Hayaan nyo na ang Hayaan nyo na ang ombudsman,
Hayaan nyo ng DOJ. No. Sila na lang mag-imbestiga. Huwag na kayo magpa-imbestiga. Nagugulo lang lalo kapag ka pinakikialaman nyo Hayaan nyo na si Boying manggigil kay Martin. Walang Brad kay Boying Rimulya kapag pagnanakaw ang pinag-uusapan. Pananagutin ho. Ang problema nga baka tumakas na Iniisip ko bukas mga kababayan wala na si Martin. Ay nako, talagang nuknukan ng fake news si Bading. Paano? Mga kababayan, ano na? Di kita po tayo bukas, ano? Muli mga kababayan, maraming salamat sa pagsama! Maraming salamat po. Katotohanan ay lalabas kahit pa itago. Parang kinabukasan at araw na panibago. Nanailang tama sa mali kapag hinalo. Mabuti ang magwawag ay masamay laging talo. Paano kung ikaw ay inaagrabyado? Di natapakan na ang buong pagkatao. Mananahimik ka na lang ba't ilalaban? Huwag kang matakot, hayaan mong ika'y samahan ko. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa katwiran. Panatilihing bukas ang isipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot. Huwag katliwanag ang siyang babalot. Sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang Pilipinas. Oh Pilipino, magpapadaya ka ba kung kani-kanino? Papatulan mo pa din ba kahit amoy ang motibo na ikaw ay nililangin para makanakaw sila ng libo? Di tayo pokpok kaya't wag magpagamit. Nakatutok man sa ulit at tilin ka sa langit. Ilayain na sa rurok pa ba ng mga balakid? Pagkat hanggang ngayon nagtatanong pa rin ako ng bakit kaya di pa rin nasusolusyonan mga problemang kinakaharap ng pamayanan. Sabi nila yung lahat nagkat, ngunit bakit yung iba wala ngang naipundar? Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama.